Pakikita ko ito sa inyo. Ito yung ating pag-uusapan. Sino ba yan? Yan po yung si ano to? Cassandra Ong at saka Sheila Goo. Ayan, yung Cassandra itong naka-jacket ng parang gray. Yung naka-orange ng yung siya yung si Goo. Kaya ko pinapakita, ito yung pag-uusapan niya natin dahil ito po ay nakatakas at naibalik dito. May mga violation po dun sa Indonesia kaya sila nahuli ulit at binalik sa Pilipinas. Okay? Yan o, tinicheck up ng immigration, yung mga BP nila at kung ano-ano. Okay? Kaya ipinakita ko yan kasi ito po yung malinaw na basihan or pagpapatunay na meron talagang ginawa silang pagtakas, pag-iwas sa Philippine law. Okay? Kasi itong dalawang ito, si Cassandra involved umano sa Pogo, illegal na Pogo operation sa Porac, Pampanga. Si Sheila Goo, kapatid ng dinismiss na Alice Goo sa Banban Tarlac. Pareho yang may mga warrant of arrest before Congress and Senate. Hindi sila dumalo sa maraming mga invitation. Tapos ngayon nahuli sila sa Indonesia. So malinaw na kailan tinakasan ang Pilipinas kahit gumamit sila ng Philippine passport. Kung hindi pa kinansila ng Department of Foreign Affairs ng ating pamahalaan ng kailang pasaporte, baka hindi nahuli at kung saan pa nakarating. Hindi lang yung kanilang ginawang pagtakas, kawalang respeto sa Philippine law at mga otoridad. Kung hindi yung kasapakat nito, malinaw na may kasapakat. Hindi makakalabas sila ng bansa kung walang kasapakat na mga pwedeng taga Bureau of Immigration. Kaya tama lang yung direktiba ng Pangulo, gugulong ang ulo ng mga taong nasa likod ng pagtakas na ito ng mga nasa likod ng illegal na pogo sa ating bansa. Lalo ngayon na nanatili pang nawawala, hindi alam kung nasaan ang tinanggal na Mayor Alice Goo. Pero itong pagkakahuli at pagkaka-deport o pinauwi dito, pinabalik dito ng Malaysian authorities sa ugnayan ng Pilipinas, yan po yung pagpapatunay na sila'y tumatakas. Bakit ka tatakas kung hindi kayo guilty? Bakit kayo tatakas kung wala kayong kasalanan sa Pilipinas at sa Philippine law? Malinaw na yung kailang pagtakas na yan ay pagbabali wala sa investigasyon, invitation ng ng Philippine Congress at ng Senado. Pareho sila. Si Cassandra, kinontempt na yan. 30 years na 30 days na kulong. Okay? Yan ang sinasabing kaibigan o kliyente ni Harry Roque na naunang kinontempt pinakulong sa Kongreso dahil nagsisinungaling. So, suportahan natin mga kaibigan ang sinabi ng Pangulo na merong mananagot at dapat managot na mga tagapamahalaang involved sa pagpapatakas o pagtakas. Kasi hindi po makakalabas yung mga yan sa immigration. Nang ganun-ganun lang kasi nandun na yan sa lookout bulletin. Kumbaga sa kotse, hot car, naka-alarma na. Bakit nakalusot pa? At ginamit Philippine passport. Diba? Yun naman mga yan kaduda-dudang hindi naman Pilipino. Baka kung paano sila nagkaroon ng passport na ganyan, pinag-iimbestigahan pa nga yan. Marami po. Paano sila naging Pilipino? Paano sila nakapasok dito? Paano nakakuha sila ng birth certificate at nakukuha ng Philippine passport? Paano sila nakapagtayo ng negosyo rito? Ang daming tanong dyan. Pero sa halip na kailang harapin ang in aid of legislation investigation ng Quad Committee ng Congress, ang Committee ng Women and Children's and Family Relation, Gender Equality ni Senador Risa Ontiveros, binaliwala nitong mga ito. So kaya dapat mga ito ay kasuhan, alam kong kinakasuhan na at ipakulong. Dahil talaga hong pagyurak sa Philippine authorities at Philippine law. Lalo na ngayon si Alice Goo nga nawawala. Pati yung kasapakat na kung sino ang nasa likod ng pagtakas nito. Ay inuulit ko, tama lang yung direktiba ng Pangulo at nagalit na ang Pangulo na may gugulong na ulo. Ibig sabihin may pananagutin. Pwedeng kasuhan, pwedeng masuspindi, o pwedeng dismissal.
ang nagpalabas nito o nag-escort nito o nasa likod nito na hindi pwedeng walang pera yan. Malamang may malaking perang involved dyan. Para hindi na ho pamarisan at hindi na maulit yung lagi na lang tayong nalulusutan ng mga under investigation o mga posibleng may pananagutan sa ating mga batas. Maging sample ito. Kasi ito na yung matibay na ebidensya, kaya ko pinakita na may nakakalusot, may pinalulusot, kahit hindi dapat. Ayan. Wala nga hold departure order, HDO, kasi wala pang, ang HDO galing sa korte yan. Pag may nakapile ng kaso, wala pa under investigation. Pero ngayon lumalabas na. Marami ng kasong haharapin yan. Hindi lang sa pagtakas, kung hindi yung issue sa Pogo. Dahil malinaw na mayroong illegal na operasyon na Pogo sa Pampanga, Porac, Pampanga at Banban, Tarlac at kung sinong kasapakat nito. So again, inuulit ko, tulungan natin si Pangulong Marcos, tama yung kanyang ginagawa na panagutin ng kahit sino. Tulungan natin ang Kongreso at ang Senado na nasa seryoso silang mag-imbestiga. Although, nagtatry yung ibang sektor na pigilan ito. Nagtatry yung ibang sektor na huwag lumala itong investigasyon dahil sasabit at sasabit. At tunayan sa Quad Committee ng Kongreso, nagdugtong-dugtong na ang human rights violation, illegal na drugs, at illegal na Pogo na sa ilalim ng Executive Order number 13 ay doon na mayagpag ang illegal na ito. Ay sino ba ang naglabas niyan? Dating Pangulo ng ating bansa. At maliban dyan, may mga ibang issue pa na related. Yung mga illegal na sindikato, all illegal na kargamento, illegal na kung anong illegal, dyan sa operation na yan. Ang dami nilang pananagutan. Maswerte pa nga itong mga taong ito. At iba dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, yung ganyan, automatic. Hinuhuli ka agad Automatic, hinuhold ka agad ang mga property. Dito sa atin, marami pang palusot, marami pang mga technical and legal issue bago mangyari yun. Pero hindi titigil ang mga otoridad, lalo na po ang Kongreso sa seryosong investigasyon at Senado. Sana ang Department of Justice at iba pang ahensya ng Departamento ng Pamahalaan mag-double time para sa pagpapile ng kaso para naman malitis ang mga ito sa husgado at nang hindi na tayo laging tinatakasan. Nang hindi na tayo laging iniisahan nitong mga taong ito. Matapos magpayaman, matapos magsamantala, bigla na lang mawawala. Nakaramihan dyan ay fake Pilipino. Dahil hindi naman talaga sila lehitimong Pilipino sa sabwatan, sabwatan at pakikipag-ugnayan sa ibang mga tiwali na Pilipino. Nakakalungkot. Pilipino nagpapagamit sa dayuhan. Malinaw, pera-pera yan. Hindi lulusot yan. Suportahan natin ang ating gobyerno. Please like ng ating mga video pinag-uusapan dito sa MA Pinoy TV at dun sa isang channel ko pa, Mike Abe Opinions.